Good morning, Mom. Good morning, classmates. I am Novami P. Renario, and I am the second discussant for the chapter 10. And I am going to discuss the topic how to collect the data. So, project monitoring is important because it helps managers to know if a project is going according to plan. So, to monitor a project properly, ang managers is manginahanglan siya og accurate nga mga informations and data. So, ang good data is makahelp siya sa company to control sa ilahang mga cost, sa pag-manage sa ilahang time, and pag-solve sa ilahang problems early, and to improve the project performance. So, once the type of data is required has been identified, the next step is to determine how to collect the data or how to gather the informations or the data. So naay unom ka questions nga mo arise during sa pag-gather og data. So the first questions here is, should cost data ba daw be gathered before or after some specific event? So to answer for that, ang cost data may be collected before, during, or after some specific event depending on the purpose of the informations. So pag before ka mag-collect og data, ang purpose is for budgeting and planning. Pag before, during ka mag-collect of data, ang purpose is for checking spending. Pag after ka mag-collect of data, ang purpose is for evaluation and reporting. So for example, sa software development company, tawagon nato siyang tech solutions. So ang project manager sa tech solutions, nag-estimate siya budget before siya nag-create og mobile apps. Then during sa paghimo sa project, ma-record na dayon niya or mabala na dayon niya ang mga monthly ang mga salaries sa mga employees and ang expenses sa software tools. Then after mahuman ang project, ma-review na dayon niya kung ang project is nag-stick lang ba siya within or nagstay lang ba siya within sa iyahang gi-estimate nga budget. So ing-ana ang pag-gathered sa data. Depende siya sa purpose sa imuhang informations. The next questions is, it is always mandatory ba daw to collect time and cost data informations at exactly the same point in the process? So, to answer for that, it is not always mandatory daw to collect time and cost data informations at exactly the same point. However, aligning them can analyze efficiency and performance. So sa pag mag-ingon tag time data, nag-refer siya sa working hours. Pag moingon ta og cost data, nag-refer siya sa money nga gispend. So pag i-combine na sila both, maka-help siya sa project managers para makita niya kung ang trabaho is efficient ba. So for example, sa tech solutions, ang ilahang programmer, gina-record niya everyday ang ilahang working hours. While ang ilahang accounting department is gina-calculate ang ilahang salaries every Friday. So pag submit ana ilahang report sa project managers, i-combine dayon na niya, makita dayon niya kung ang project is nag-spend ba siya too much time or nag-spend ba siya too much money. Then ang next questions is, what if daw there's someone nga mahadlok report og mga negative informations or mga problems or issues sa company. So sometimes ang employees, they are afraid to report mistakes or delays sa company because they think nga naay punishment nga mahitabo or i-blame sa ilaha ang problema. So as a project managers, you should create a workplace where ang imong mga employees is dili bitaw na nila ma-feel, dili sila maka-feel nga mahadlok sila mag-report og mga issues or problems sa company. So for example, kung ang programmer sa tech solutions nakita niya nga naay serious software bug nga nahitabo sa company, pero wala niya gi-report tungod kay mahadlok siya. And at the same time, dool na pod ang deadline. So as a project managers, you should explain sa imong mga employees nga mas okay mag-report og mga negative informations or problems or issues as early as they can para masolusyonan pud ninyo ang problema as early as you can kaysa mag-hide sila og mga mistakes or mga problems sa company. So pag ma-feel nila nga okay ra mag-report og mga ingana or mga negative information, so mas maengganyo ang imong mga employees mag-report nga mas honest ilahang mga report.
Ang next questions is, what if daw incorrect ang pagka-charge sa ilahang working hours dito sa dili nila trabaho? So to answer for that, sometimes employees ma-charge nila ang ilang working hours dito sa mga project nga dili nila project. So this can cause incorrect nga mga project cost, and ang isa ka project is makita na noon siya nga mas mura na noon siya mas expensive tungod sa mistake nga nahitabo. So as a project managers, you should, or the company should kana bitong dapat i-check, or i-trace regularly ang mga reports, or i-check ang mga task regularly to avoid ana na mga mistakes. So for example, kung ang ang isa ka employee sa Tech Solutions, ang iyahang project is naa sa project A, but accidentally na-record niya ang iyahang working hours dito sa project B. So na gid siya mistakes nga nahitabo. So as a project managers, you should check sa iyahang reports or sa iyahang task nga gihimo para ma-correct nimo iyahang mistakes, and ma-ensure nimo bitaw nga ang project nga naa sa iyaha is accurate dito sa project nga imuhang gi-budget ana nga project. So ang next questions here is, our special form ba daw is kinahanglan ba daw siya inig mag-collect ka og data? So to answer for that, ang special form or digital system is makahelp gyud siya to collect data informations nga mas organized and mas consistent ang iyahang way. At the same times, mas dali ra pod para sa project managers nga mabasa or ma-compare ang inyong mga report kung naka-special form siya. So for example, kung tanan employees sa Tech Solutions is nagamit lang og isa ka special form or online form, pag magbasa sa ilahang mga daily test, magkuan sa ilahang mga working hours, and then sa ilahang project progress. Kung nakaisa lang na siya ka form or naka-special form na siya, mas dali na lang inig-submit ninyo, mas dali na lang para sa project managers i-check, review, i-compare ang inyong mga information. So mas okay siya nga gamiton ang special form para mas dali ang trabaho. Then the last questions nga mo arise is, should there kinahanglan ba daw nga naay quality control ang nga procedures para ma-ensure nga integrity ang data transfer transference from its source to the project information system. So ang project is kinahanglan gyud siya o quality control ng mga procedures. So ang data dapat gina-check gid siya, and gina-make sure gid siya nga correct gid siya and accurate gid ang iyahang mga information. So ang company dapat magamit gid sila quality control na mga method, such as anang pag-check sa mga reports, pag pag pag-check sa mga unusual na mga entries o pag-compare sa mga records. Then for example, ang managers during sa submission sa ilahang mga reports, na notice niya nga nay isa ka employees nag-submit og reports nga ang nakabutang dito sa iyang informations is nag-work siya 20 hours iyahang working hours sa isa ka adlaw. So since imposible man kay siyang mahitabo, so as a project managers, you should check kung unsa ang nahitabo nganong ing-ato ang iyahang report nga na-submit. Then you found out nga typing errors ya. So makorek pa nimo ang iyahang reports. The next is the type of data used in project monitoring. So ang first is ang frequency counts. Ang frequency counts is a simple record kung paunsa ma-record ang mga something happen sa isa ka company. Like this is useful para i-trace or i-track ang mga repeated problems or events sa isa ka company. For example, ang project manager sa Tech Solutions, gina-count niya kung kapila gina-report ang software bug problem sa isa ka semana. Then pag mag-increase ang iyahang
problem report niya every week. So the team should investigate kung unsa ang cost nganong every week magtaas ang iyahang software problems nga gina-report every week sa iyaha. So mao na ingana ang pag gathered ang iyahang data gamit ang frequency counts. Next is ang raw numbers. Ang raw numbers is mao na siyang exact value sa date, sa time, sa cost, o sa quality sa materials. So, ginagamit ni siya, this is a numbers na gina-compare sa imong original plan. So, for example, ang Tech Solutions, ang ilahang planned budget sa Project A is 500,000. Pero pag abot sa actual spending, is nahimo siyang 550,000. So, as a project managers, ma-review na dayon nimo gamit ang raw numbers kung ang Project A is nag-exceed ba siya sa iyahang estimated nga budget. So, yung ana ang pag-gather sa iyahang data pod diri gamit ang raw numbers. Next is subjective numeric ratings. So, these are scores nga ginabase sa opinions and judgments. So, they are often used para i-measures ang quality or ang performance. So, for example, ang project manager sa Tech Solutions, nag-ask siya sa iyang mga clients nga i-rate ilahang customer service from 1 to 10. So, most of the client nag-rate sa ilaha ibutang nato og 9. So, ang pasabot, high satisfaction sila sa customer service sa Tech Solutions. So, based anang opinions and judgment, diha pod niya i-gather ang iyahang data gamit ang subjective numeric ratings. Next is ang indicators. Ang indicators are indirect ways to measure performance pag ang direct measurement is difficult. So for example, ang project manager sa Tech Solutions, gina-measure niya ang iyahang team efficiency by checking kung paunsa kapaspas mag-response ang iyahang mga employees sa customers' complaints, sa mga customer support ticket. So kung magpakita kag quick response sa imong mga employees, nagpakita kag better performance. So sa ingana pud nga way gina-measures or gina-gather niya ang mga data gamit ang indicators. Then the last type of data is na ay verbal measures. Ang verbal measures is words siya nga ginagamit to describe the performance or conditions. Instead nga numbers ang iyahang gamiton to gather a data, words ang iyahang gigamit. So for example, ang project manager sa Tech Solutions, gina-describe niya ang iyahang team moral or iyang mga employees moral as high, average, or low. Instead nga magamit siya 1 to 5 nga ratings, nagamit siya words nga iyahang describe sa iyahang mga employees moral. So it can help to understand sa iyahang team attitudes and motivation. So instead nga magamit siya numbers para makagather siya data, ang iyahang gigamit diriya is verbal measures. Words ang iyahang gigamit from high, average, or low. Inga na ang pag-collect sa data gamit ang verbal measure. So, pag moingon tag monitoring, meaning collecting and reporting the project data. Pag moingon tag control, meaning using the data to solve the problems and improve the project performance. So, ang good data collections is makahelp siya sa companies para makahimo sila mas better na mga decisions and ma-improve ang ilahang overall project performance. And that would be all. Thank you. But before I will end my discussions, I have here the quote, track the plan, read the signs, and success will align. Thank you for listening.